Si Pastor Apollo Kibuloy, mukhang wala nang kawala ito ka-coffee ha. Nako-corner na ito dahil hindi na po yung reklamong isinampa sa kanya diyan sa Senado, kundi pinapakasuhan na po siya ha. Again, kinasuhan na ito ng 2019 pero nabasura ng prosecutor's office diyan sa Davao kasi Davao no. Pero inapila po yan sa Department of Justice, ni-review ulit ng DOJ, tiningnan ulit nila itong merit ng kaso na ito at nakita nila ito ng matibay na ebidensya at ang rekomendasyon ng Department of Justice kasuhan na po yan sa korte. Ayan, hindi na po yan pagdinig sa Senado. Ito, totoong korte na talaga ka-coffee. Ang nangyayari dito, nako, mabigat-bigat na problema ito ka-coffee ha. Kung sa Senado ay medyo pagdinig pa po yan, medyo ano pa ito medyo magaan pa ito. Andiyan sa House of Representatives, issue lang yan ng prangkisa. Ito medyo mabigat na kaso na po ito ha. Kibuloy faces child abuse, qualified trafficking charges, immigration lookout ordered. Ang nagsalita ka-coffee, si Remulla mismo si Department of Justice Secretary Remulla, sabi niya pa nga masakit ito para sa kanya dahil kaibigan niya itong si Pastor Apollo Kibuloy pero kinakailangan niyang gawin. Dapat lang, di ba? Kasi kung may kasalanan talagang ginawa itong si Pastor, kailangan niyang panagutan yan. Explain niya ang kanyang sarili, pagtanggol niya ang kanyang sarili sa korte dahil responsibilidad niya po yan. Justice Secretary Jesus Crispin Remulla announced on Monday, ngayong araw lang po yan, charges will be filed against Kingdom of Jesus Christ founder and leader Pastor Apollo Kibuloy for alleged abuses committed against a minor in 2011. Ang tagal na nito ka-coffee. Ang tagal na nitong kaso na ito itong krimen na ito ay naganap pa noong 2011 pero ang narinig ko sa balita ay 2019 lang na isang pa itong reklamo na ito at yun yan, nabasura na nga ng prosecutor. Mabigat din sa aking kalooban. Ito nagsasalita na ito ka-coffee. Si Remulla mabigat din sa aking kalooban ngunit kailangan gawin ko ang bagay na ito sapagkat mas mahalaga ang bagay na ito, declared Remulla, who said he considers Kibuloy as a friend. Correct, maraming kaibigan, di ba? Kailangan na maging loyal siya sa kanyang ating mga kababayan ang sinumpaan at yan ang sinumpaan nila bilang mga opisyalis ng gobyerno. Nag-reply lang ako. The Secretary revealed during a press briefing that he has ordered the filing of charges against Kibuloy in Davao City for sexual abuse of a minor under Section 5B ng Republic Act 7610, also known as the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Kasi usually ang proseso, actually pinakinggan ko rin ito kasi naman tayo pamilyar sa criminal procedures Pinakinggan din natin ang proseso dito. So, pag may complaint ka, di ba, mag-file ka muna niya sa prosecutor's office para ma-determine nila kung may probable cause At kung may nakita silang probable cause diyan, kasi pwede ka naman magbintang lang di ba? Pwede ka magbintang diyan. So pag i-file mo na sa prosecutor's office yan, syempre determine nila may probable cause ba. O in a way, parang sasabi mo, mukhang ginawa niya ngayong krimen na yan. Ang problema, nung isinampa itong kaso na ito, base sa aking nabasa, 2019, abay ibinasura yan ng prosecutor's office dyan po sa Davao. Kasi kung mapapaisip ka, sa Davao, kaninong baluarte yan, di ba? So binasura yan, pero inapila yan sa DOJ. Nung inapila na sa DOJ, biruin mo, matibay pala ka-coffee ang ebidensya laban dito kay Pastor Apollo Kibuloy. At ayan na ka-coffee na po. Hindi na siya pwedeng lumibat dyan dahil aresto na talaga siya ng totoong korte na. Ang Senado, maintindihan mo pa The Secretary revealed, nagpasa tayo. Kibuloy will also be charged for other acts of child abuse, cruelty, and exploitation under RA 7610 along with 5 other persons. May mga kasama pa pala dito Si Jacqueline Roy, si Crescento Canda, si Pauline Canada, Ingrid Canada, at Sylvia Simanes. Yan yung mga kasama ni Kibuloy na pinapakasuhan dito. The DOJ chief also ordered the filing of a separate case in Pasig City against the 6 persons for qualified human trafficking under Section 4A ng RA 9208 at ang Anti-Trafficking Persons Act of 2023. So dalawang kaso yan magkaibang lugar yan, dyan sa Davao at meron din po dyan sa Pasig. Lumalabas talaga rito na meron talagang kailangan panagutan si Pastor Apollo Kibuloy. Biruin mo si Remulla na mismo nagsabi niyan kaibigan niya mismo ang nagsabi niyan. May kinakailangang panagutan si Pastor Apollo Kibuloy, sabi mismo ng kaibigan niya, ang Secretary ng Department of Justice.
Ganon din po at ang kanyang mga kasama at isang nagrereklamo noong panahon na yon ay minor de edad, 17 years old pa lang ka-coffee. Abay, hindi pwedeng palampasin na lang yan at hindi dinggin yan. The secretary granted the petition for review of the female victim who appealed the November 23, 2022 resolution of the Office of the City Prosecutor dyan po sa Davao. Uy, sino kaya nag-issue niyan dyan sa Davao? Which dismissed her complaint against Kibuloy and the 5 other persons. Once charges have been filed, Rimulya said he will ask the Supreme Court to transfer the case in Davao to Manila. Dapat ka-coffee. Siyempre, baluarte nila yung Davao na yan. Kung kasido lang naman yung nagsampa ng reklamo sa kanya dyan, putyo-putyo lang ka-coffee, no? O kung ordinaryong tao lang ang nagsampa sa kanya dyan, anong kalaban-laban niya, di ba? So, kinakailangan siyang protektahan ng gobyerno dito. Narinig ko nga rin, ipapasok ito sa Witness Protection Program, Kailangan ka-coffee para wag matakot, wag iatras itong kaso. At sana ipagpatuloy hanggang makamit niya ang hustisya. Kinakailangan suportahan ng gobyerno yan dahil ordinaryong tao laban sa multi-billionaire na dapat managot kung totoo man po mapapatunayan itong reklamo sa kanya. Rimulya explained, may problema sa Davao at maraming pananakot na nagaganap po. Biruin mo. Mag-aalok po tayo ng witness protection sa naging biktima. Rimulya said the courts will also be asked to issue whole departure order against Kibuloy to prevent him from leaving the country. Naniniwala kasi dito ka-coffee, itong si Rimulya, naniniwala siya na nandito pa rin po sa Pilipinas itong si Kibuloy. At ang problema, para nagbabantay ito si Kibuloy na siyempre manlalaban ito ka-coffee. Sabi niya, napapaligiran siya ng mga itim at pulang langgam. Handa siyang ipagtanggol. Sabi niya sa kanyang post, no, na manlalaban ito ka-coffee. Multi-billionaire, hindi basta-basta mahuli yan. Pero ibang usapin na ito ka-coffee, ha? Kasi bukas magkakaroon ng pagdinig ang Senado. Pero hindi naman totoong korte yan. Ang ginagawa ng Senado ay in aid of legislation lang yan. Kumbaga, makulong ka man dyan within the Senate premises lang. Cite in contempt lang. Pero ito ka-coffee, totoong korte na ito, kung mapapatunayan, magkakaroon ng finality dyan, bagamat pwede niya pang i-appeal yan, pero mabigat-bigat na parusa yan. Available ba ito? Alam ko hindi ito available I'm not sure lang ka-coffee, pero ang penalty dito 12 years 12 years to 16 years, ganyan na period ka-coffee ang penalty dyan. 74 na si Pastor. Pagdating ng mahusgahan siya dito ka-coffee, medyo matanda na rin siya. Di ba? Magandang ito, magandang indikasyon ito. Kung mapapatunayan, mabibilang ko siya dito, malaking mensahe ito na walang kinikilingan ng ating batas. Di ba? At tama lang ito, gawin ang tama. Kahit kaibigan mo pa yan. Ayan, si Rimulya na mismo ang nagsalita dito. Nasa Cotabato si Baloy kasi ang kuta daw niya ay bato. Pero ba yun? Mabato daw ka-coffee. Cherry Holgado, natural. Pagtatakpan niya si Pacquiao, pareha silang Mangkanor ni Digongyo. Ayan. Kasi binasura ng prosecutor's office niya sa Davao. Yung 2020, sino bang presidente that time? Kaibigan ni Pastor Apollo Kibuloy. Ram Salver, may God bless our President PBBM and our country watching from Portland. Diyan po sa Oregon, happy viewing po sa inyo. Edwin Di Maculangan, sa kulungan na lang siya. Magbubusisi, FBI, kukuha dyan. Kasi pinag-usapan din yan, di ba? Kasi sabi nga ni Senator Amy Marcos, bakit walang extradition request itong Estados Unidos, ayan. Naghahanap kayo ng extradition request, ha? Si Harry Roque din ang nagsasabi niyan, na sabi na, anong nangyari? Teka. Si Harry Roque, di ba? Nagsasabi si Harry Roque na wala daw extradition na request itong Estados Unidos. Ibig sabihin daw, hindi matibay itong kaso na to. Kasi kung matibay daw yan, sana nag-request na siya ng extradition, no? Para udalhin na sa Amerika si Pastor Apollo Kibuloy, pero hindi nag-re-request ka-coffee itong Amerika. O yan, sabi ni Rimulya, total, wala namang extradition request na yan. Dito na mismo sa bakuran natin, magsampa na tayo ng totoong. So, at ayan na, nangyari na yan ka-coffee. Shoutout natin kay Pastora Feli Pilagya. Tama ba ang basa ko, Pastora? Pilagya. Happy viewing po sa inyo. Nakikinig po sa atin. Happy viewing po. Thank you sa pag-antabay po sa atin at pagtutok po sa atin. At sa mga ka-coffee natin na nakikinig na sa Facebook at nasa YouTube, happy viewing po sa inyo. Yan si Mama Del Fajardo, nakikinig sa atin. Thank you po. Arnold Apolonio, shoutout po sa inyo. At kay Inday Jessie May Bituin, shoutout din po kay Mamerlita Cabadonga Sodusta. Sa lahat po ng ka-coffee natin, nasaan man po kayong panig ng daigdig, yan. Happy viewing po sa inyo.
Pupunta kaya si Pastor Apollo Kibuloy bukas sa hearing? Ako, 200% no. Hindi pupunta yan, pero magpapadala po yan ng kinatawan, di ba? Siyempre, ang abogado, ka-coffee, ni Pastor Apollo Kibuloy. Alright, sige. Ako'y magpapaalam na sa inyo, ka-coffee. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Ingat po kayo ha, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Kita-kits ulit tayo bukas alas 10 ng gabi. Thank you everyone. Paalam po.